Para mas mahimay pa natin ang impeachment trial ngayong araw at iba pang mga pangyayari sa politika, magkakasama natin si Strat-Based ADR Institute President Professor Dindo Manhit. Magandang tanghali po sa inyo, Prof. Nakamute po yata tayo, Prof. Ay, sorry, Ayan po. magandang tanghali. Magandang tanghali po. Simulan po natin dito sa Day 10 ng trial na nagpapatuloy sa ngayon matapos nga ang State of the Nation address ni PBBM. Ano po ang inyong masasabi sa mga naisawalat pa sa impeachment trial ngayong araw? They're discussing, at sinimulan ngayon, first day ng Article 1. Tingnan natin, Cheryl, look at it from the point of view ng publiko. No? Klarong-klaro na mula dun sa opinion survey ng Okta Research, opinion survey ng Social Weather Station, pareho ang numero nila na 7 out of 10 Filipinos ang nagnanais na harapin ng ating Vice Presidente, or sa salitang English is to address the accusations against her, no, yung allegations. No? At importante dito ay talagang harapin. Ang ibig sabihin dito ay kailangan mapakita na hindi mga nangyari or meron ba silang supporting arguments na hindi ito illegal. No? So babantayan natin yan, especially as we go into Article 1, 2, and 3, na ang punot dulo ay corruption or misuse of funds of government. And from that misuse of funds of government, it has even led to possible unexplained wealth. So ang challenge yan is paano ba ito haharapin ng ating Vice Presidente na hindi lang through his prosecution, or through his defense team. But the prosecution should really demand clear answers and wag nang paligoy-ligoy or wag gumamit ng mga legal tactics because the public deserves to know the truth. At kung talagang walang pananagutan, wag siyang pa-convict. Pero kung may pananagutan, tuloy-tuloy dapat at laliman ang investigasyon ng impeachment court ng Senado. Okay, ito pong aasahan natin sa pag-discuss nila ng Article 1, ano, Prof, ay mas mga dokumento, mas madokumento, di po ba? Mas technical itong Article 1 kumpara sa Article 4. Kasi dun sa Article 4 talagang video ang ginamit, visual. So, hindi ba mawawala po yung interest kaya ng publiko dito sa impeachment trial? Kung Hindi mga ito documents or... procedural. Opo. Hindi ito procedural lamang dapat. No? Balikan po natin si Professor Dindo Manhit. Magandang tanghali po muli. Prof, sorry, naputol po tayo kanina. Magandang tanghali, Cheryl. Okay. Himayin po natin yung mga naunang nangyari dito po sa Day 10 ng impeachment. Ano? Kasi nagsimula na nga ito, bagong schedule nila ay 10 to 3 na lagi. So sa simula pa lamang po ng pagharap ni retired Land Bank Shaw Boulevard Branch Manager Violeta Constantino, kinumpirma na ng defense yung authenticity ng 4 na cheque na in-encash sa kanila. So talagang sinasabi dito na galing po talaga, ito'y cheque talaga mula sa OVP. Ano po yung nakikita niyong mahalagang detalyeng lumitaw po dito? Ang importante dito ay lumabas ang pondo ng gobyerno at anumang pondo ng gobyerno ay ito ay nalalaan, no, sa specific task or responsibility. So ang katanungan na susunod dapat dyan ay ito ba'y ginamit kung saan siya dapat gamitin at sumunod ba to sa mga auditing and accounting rules ng gobyerno. Kasi ang question dito ay ito ba'y nawaldas, ito ba'y nagamit sa hindi dapat paggamitan, ito ba'y hinalo sa pampolitikang galaw ng ating Vice Presidente. So ito yung pananagutan na hinahanap ng impeachment court, I think ng mga senador natin, para makapaghusga sila. Pero ang critical na pananaw dito ay issue ng pananagutan. Paano ba ginastos itong nailabas na malaking pera, nabanggit nyo nga, nearly 500 million pesos, at ito ba ay nagamit sa para pagsilbihan ang dapat pagsilbihan, lalo-lalo ng programa at ang taong bayan. Pero Prof, yun nga, 4 na tig 125 million pesos na cheque ang in-encash ni VP Sara mula 2022 to 2023. Kalahating bilyong piso. Gaano kalaking irregularidad ito? Pero sinabi kasi noong branch manager na it's unusual, yes, but it's not suspicious.
Unusual dahil siguro malaki ang sunod-sunod na withdrawal. Ah, Pangalawa, ah, yung paggamit ang dapat natin pagtuunan ng pansin. Oo. No? Kasi hindi Yeah. lang yung pag-withdraw, maaaring hindi siya illegal, suspicious kasi malaki ang amount, pero paano to ginamit? Papasok dito yung next step, which is yung audited part nito. Paano ba to in-report ng Office of the Vice President? At ito ba ay tama sa paggamit or ito ba ay parang nalustay ang pondong malaki ng pamahalaan? Hmm. So that will depend on other evidences that will come out or even the auditing reports that was used by previous committees in the House of Representatives to raise the flag na may problema, may pagwaldas ng pera dito. Doon po sa okay, this is just the branch manager. Wala siyang mapapatunayan kung nilustay ng hindi maayos yung itong amount na ito. This is Yes. part of the confidential funds, siguro po rin, not sure if masasagot nyo rin, para mas maintindihan din ng ating mga kababayan, saan nga ba dapat ginagamit pag sinabing confidential funds? At kasi ang malaking challenge din po dito, when you say confidential funds, mayroon bang mga resibo yan tayo na makikita? Kasi nga, confidential funds eh. Saan lang dapat umiikot yung paggasta nito o paggamitan po nito, Prof? At bakit ang Office of the Vice President ay may ganito kalaking confidential funds? Ng House of Representatives. Bakit nabigyan at bakit ganito kalaki? At kung ito naman ay illegal, nalagay sa budget ng ating pamahalaan, ay saan ba ito patungo? Bakit ito inallocate sa Office of the Vice President? Ano ba ang paggagamitang ito? No, kahit confidential funds yan, ay meron pa rin proseso of reporting and also liquidating, itatawag nga natin. Lalo-lalo na para sa taong bayan, ang shocking dito ay malaking amount to as compared to previous vice presidents. Lalo-lalo na kay Leni Robredo na wala o tinanggalan nung panahon ng tatay ng ating vice presidente. So, ang dito ngayon ang issue ay saan ginamit at kahit pa paano dapat may report. Kaya nga may audited version yan. Dito lumabas yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Oo. no, na dapat recipient daw. So yan ang mga dapat tingnan natin ngayon. Umpisa lamang ito sa issue ito dahil branch manager pinatunayan at tinanggap naman ng depensa na lumabas tong pera ito, no, na talagang sabi nga hindi ba suspicious, no, but shocking maybe in the manner the way these funds were withdrawn. Malaking amount sunod-sunod. So yun ang dapat natin tingnan. First step lamang pa to para sa prosecution at tingnan natin anong reaksyon ng depensa. That's the whole idea of the impeachment court, Sherry. No? Makita ang katotohanan at sabi ko nga, ang taong bayan, I go back simply to two studies that were published. Okta Research, Social Weather Station, 69 and 70% are basically saying, harapin, sagutin ang mga akusasyon. Kasi nga kundi, pananagutin dapat ang Vice Presidente kung may kakulangan ng tingin ng tao dito. Because at the end of the day, the Senate as an impeachment court serves not the interest of VP Sara or does not serve the interest of the House of Representatives and the politics that they carry, but really the public. So yung pananagutan na importante dito. Una pa lamang naman po itong witness, pero ano po kasi ang malaking hamon, lalo na sa prosecution para mapatunayan ito? Kasi, okay, this is just the branch manager. Pero sino yung magpapatunay na kung paano ba dapat ginagasta or ginagamit actually yung confidential funds. And then also, base po sa sinabi ni Senator Lacson, ay ginagamit ang confidential funds kapag kailangan lang. So, ibig sabihin, magwi-withdraw lamang pag gagamitin na. Pero kasi ito, lumalabas na evenly 125 ng 125 million every 3 months. Ano po kaya ang magiging dating nito sa
O paano dapat ito tanggapin o intindihin ng taong bayan? That makes it suspicious. I'll use the word suspicious, no? Yung lalo-lalo na sa definition ni Senator Lacson, who has used confidential funds na dapat lamang as chief of Philippine National Police, no? In the case of the Vice President, what was it used for? And dito papasok nga, as I've said, yung importanteng institusyon sa ating pamamamahala, sa governance natin, yung Commission on Audit. So dapat balikan ang report. Paano ba ito dinipensa ng Office of the Vice President, the withdrawal in equal amounts in 3 months, every 3 months, no? So saan pumupunta ito dapat? Tapos tingnan din natin kung did it comply to why it was allocated in the first place to the Office of the Vice President, this intelligence fund. So lahat ito ay masasagot, again, ng documentary evidences from other institutions like the Commission on Audit. So, iiwanan muna natin yan. Kasi baka mauna pa tayo doon kasi simula pa Totoo lamang yan. itong Article 1. So, medyo, so kahit na madokumento at mateknikal, kung numero na yung nakikita natin at pinag-uusapan, nandun pa rin siguro, no, yung interest ng taong bayan. Another thing, Prof, ay isinulong ng prosecution na Dapat. gawing article per article o salit-salit na paghaharap po ng prosecution at defense para sa bawat articles of impeachment. Pero hindi na nga po ito natuloy. Ngunit para sa inyo, mas makakatulong ba sa flow ng impeachment kung ganyan po yung magiging daloy ng trial? Kanya-kanyang strategy. Cheryl yan, no? So baka may reason kung bakit nila nais yun. Pero sa akin, isang taong bayan, isang taxpayer, ang pinag-uusapan na rito, yung Article 1, 2, and 3, is pananagutan ng isang public official elected with millions of votes. That means legitimately elected ay kailangan mapatunayan na hindi mo ginamit o rason bakit ka nag-amass ng wealth. Diba yun yung Article 1, 2, and 3. Lalo rin yung pagbigay ng pondo sa mga opisyal ng Department of Education. So lahat ito ay within what we call accountability. Kailangan managot, ang dapat managot, in this case, this is the impeachment of the Vice President. Kailangan naman i-prove ng prosecution that they have enough evidence that they're laying down to the Senate na rason na dapat i-impeach ang Vice Presidente kasi ginastos, winaldas ang pera ng taong bayan. Panghuli, Prof, sa gitna po ng lahat ng political noise na ito, ano yung dapat pinaka-tutukan pa rin ng publiko at ng ating mga leader? Sa atin lahat, dapat ang isipin natin, sino man ang nakaupo, ano man ang posisyon, ano man ang kapangyarihan, ano man ang ating ibinoto ng nakaraang eleksyon, tandaan natin. Ang nanaig dapat ay ang pera ng taong bayan ginagastos sa tamang bagay at panagutin yung nagwawaldas ng pera ng taong bayan. In any case, so dapat learning to, we should demand transparency and accountability from our elected officials, and we should demand that as they take positions in government, they ensure for us a responsive public service based on the duty they have to the Filipino people. Marami pong salamat, Strat Base ADR Institute President Professor Dindo Manhit.